Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Pasalamatan natin at purihin ang ating Diyos sa buhay at lakas na meron tayo ngayong araw na to. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Pasimulan natin ang araw sa pamamagitan ng isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic na ating pagbabatayan ngayong umaga ay may pamagat na mga manggagawa sa ubusan, may iisang Diyos na tumatawag. At ang batayang talata po ay masusumpungan natin sa Juan, pangkat 3, talatang 17, at ganito po ang sinasabi. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ang pagbubulay natin sa umagang ito ay tungkol sa mga manggagawa sa ubusan. Sa talinghagang ito, malinaw na ang kaharian ng Diyos ay hindi po tungkol sa paggagawad o pagkakaloob ng gantimpala, kundi ito ay tungkol sa paggagawad ng kaligtasan
sa sino mang lalapit at tatanggap susunod sa ating Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pagalingan. Mahusay kang magtrabaho, magaling ka sa paggamit ng iyong talento. Hindi rin sa pahabaan ng panahon ng paglilingkod. Yaong bata ka pa ay naglilingkod ka na hanggang ngayon. At hindi rin pabutihan ng paglilingkod. Yung malinis kang magtrabaho, maayos at kapuri-puri kaysa iba. Ang Diyos ay tumatawag, ngunit kinakailangang tayo ay tumugon individually sa kanyang pagtawag. Hindi yung kinayag lang tayo o itinulak ng iba. Dahil sa banal na kasulatan, naunawaan nating tayo ay tumutugon sa tawag ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtunga na anak na si Jesus. Ayon sa talinghaga, may ari ng ubasan na lumabas na maagang maaga upang kumuha ng mga manggagawa. Pansinin na wala siyang hininging kwalifikasyon sa mga manggagawang kanyang kinuha. Di tulad sa ating kapanahunan ngayon, kahit pahinante ka lang o bagger, kailangan may resume, may certificate of fit to work, nakatapos kahit high school, at iba pa. Dito, sapat na yung pumayag sila sa isang salaping pilak sa maghapong pagtatrabaho. Lahat ng tinawag niya ay pumayag naman sa ganoong kondisyon o kasunduan. Kahit iba't ibang oras sila nagsimula, mula sa pinakamahabang oras hanggang sa pinakadulo na halos 1 oras na lamang ang pinagtrabaho. Sa kaligtasan din ay walang kwalifikasyon na hinihingi. Hindi kailangang mahusay, magaling, mabuti, matalino o mayaman. May iisa lang na kondisyon. Tanggapin si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Ang sabi nga po sa Roma, pangkat 10, talatang 9, kung ipahahayag na iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 5 beses na tumawag ang may-ari ng ubasan. Hindi pare-parehong oras sa maghapon, pero iisa ang tinanggap na kaloob. Nais niya kasing bigyan ng pagkakataon ang lahat. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon ngayon. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang lahat hanggang maipangaral ang lahat sa lahat ang Ebanghelyo. Sabi nga po sa Mateo, pangkat 24, talatang 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ikaw, kaibigan na nakikinig sa pagbubulay na ito, tumugon ka na ba sa tawag ng Panginoon? Kung hindi pa, ano pang hinihintay mo? Baka ito na ang pagkakataon para tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Huwag mo nang intayin pang maubos ang iyong panahon at lakas bago mo siya tanggapin. Hindi natin hawak ang ating buhay. Maaaring bukas, sa isang araw, sa isang buwan o sa isang taon, ikaw ay kunin na ng Panginoon. Paano kung hindi ka paligtas? Sa palagay mo ba ay may tatanggapin kang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos? Habang may panahon pa, tanggapin mo na siya. No qualifications needed. Just believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Accept Him personally as your Lord and Savior. Confess your sins to Him and let Him be your Lord and Master forever. Kung nais mong tanggapin ang kaloob na to ng Panginoon,
Sumabay ka sa akin sa isang simpleng panalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin upang tanggapin kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Linisin mo po ako sa aking karumihan at tinatanggap po kita ng aking buong puso sa aking buhay bilang personal kong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa katiyakan na ako ay ligtas na at mayroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pribilehiyong ito na kaloob mo sa akin. Amen. Tayo po ay manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaloob mo na biyaya ng kaligtasan sa bawat isa na tatanggap sa iyo, sa iyong anak na si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo para makarinig kami ng iyong banal na salita. Salamat po at ito po ay naganap na sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin ngayon sa mga hindi pa tumatanggap sa iyo, tulungan mo po sila, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagbubulay na ito, nawa ay napagpasyahan nila na ikaw ay tanggapin sa kanilang mga puso bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon. At kung mayroon po kaming mga pagkakataon sa ibang araw na kami ay makapaghayag na iyong banal na salita, tulungan niyo po ang bawat sa amin na magawa iyon, na huwag namin ipagkait ang pagkakataon para sa iba na makilala kanila. Gamitin mo po ang bawat sa amin na maging daluyan ng iyong pagpapala, na magamit mo kami sa ikakaliligtas po ng iba sa pamamagitan po ng paghahayag namin ng iyong mabuting balita. Panginoon, sa umagang ito, muli dinadala po namin sa iyo ang iba pa naming ang buong araw na to. Samahan niyo po ang bawat isa na nakikinig na aming mga kapatid, yung mga magsisipasok sa kanilang mga trabaho, yung mga magsisipasok po sa paaralan. Patuloy na pakaingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, makarating sila sa kanilang patutunguhan at makauwi na mapayapa at ligtas sa anumang mga sakuna or anumang mga maaaring mga salubong nila na hindi maayos sa kanilang mga daraanan. Sa mga nasa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang patuloy din na pag-iingat niyo at pagsama sa kanila. Ganon din po naman ang mga mayroong mga hinaramdam sa kanilang mga sarili, either spiritual or physical, Panginoon. Ang dalangin po namin, kayo po ang humipo sa bawat sa kanila, sa kanilang mga nararamdaman. Kung ito po ay karamdamang physical, gamitin niyo po ang mga gamot na kanilang iniinom or kung ano man po ang kanilang ginagamit para po sila ay magkaroon ng kagalingan. Loobin niyo po na sila po ay makaramdam ng kaginhawahan at mabalik sa kanilang mga dating kalusugan. Sila naman po na mayroong spiritual na pangangailangan o nangangailangan, Panginoon, ng paghipo mo dahil sa kanilang mga suliranin o kabigatan sa buhay. Dalangin po namin, kayo din po ang bibigay ng kaaliwan at kapahinga para sa kanila at katugunan sa mga panalangin na kanilang dinadalangin sa iyo. Sa mga nagdadalamhati po dahil po sa sila ay naulila sa kanilang mga mahal sa buhay, dalangin po namin patuloy na kapayapaan niyo po at kaaliwan ang igawad niyo sa bawat sa kanila. Sa umagang ito, muli ay pinagkakatiwala po namin ang buong maghapon sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa inyo pong pagsama sa akin sa pagbubulay sa umagang ito. To God be all the glory. Isa pong reminder sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.